Madalas bang magselos ang partner mo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminar Edition. Now, binabati ko po muna ng happy birthday si Nanay Marisa Payungayong. Nakikigalak po kami, nakikicelebrate sa inyong kaarawan. And congratulations din po sa anak ni Ate Marisa, si Michelle. Graduation niya po nitong nakaraan. And cum laude. So, salamat sa Panginoon. Now, yung topic po natin ay jealousy, pagsiselos. Pero hindi po ito pagsiselos ng partner natin, kundi pagsiselos ng Diyos. So, yung tanong po natin ngayon, madalas ba magselos ang partner mo? Now, yung pagsiselos po ng mga partners natin, magulang, anak, o maging kabiyak, asawa, lahat po ito ay pwedeng magkaroon ng selfish reasons, makasariling mga kadahilanan. Pero, meron pong magandang klaseng jealousy. Yung pagsiselos na alam mo kung anong pinakamainam sa partner mo. Alam mo sa sarili mo, I'm the best one for you. Bakit ka pa naghahanap ng iba? Yan yung magandang jealousy, no? Kumbaga, sinasabi mo sa partner mo, huwag ka na maghanap ng iba. Huwag ka na tumingin pa sa iba. Ako yung pinakamainam para sa'yo and I know that. Now, yung Diyos rin po natin ganon. Alam ng Diyos na yung pinakamainam para sa atin ay siya at wala ng iba. Kaya po tayong mga tao, hindi natin dapat pinagpapalit ang Diyos. Pinagpapalit sa kayamanan, pinagpapalit sa, kung ano man yung mga ina-idolize natin. Pwedeng pamilya, pwedeng prestige, kayamanan, karangyaan, pwedeng fame or kasikatan, etc., etc. Now, when we speak of God's jealousy, we're not referring to petty envy or insecurity. Instead, it is the holy and righteous desire of God to protect what belongs to Him. So yung Diyos po natin ay protective sa kanyang relasyon sa atin. Pero protektahan niya yung covenant relationship natin sa kanya. And sabi po rito, to protect what belongs to Him, His glory, His people, and His covenant. God is jealous for His name because it is perfect and worthy of all honor. He is jealous for His people because they are His treasured possession. Pinagpapahalagan tayo ng Diyos. Alam mo, yung isang tao na hindi na nagsiselos sa'yo, hindi nagsiselos, partner mo, pag hindi na nagsiselos yan, ibig sabihin, hindi ka na mahalaga sa kanya. Kaya pag nagsiselos yung asawa mo, be thankful. Pasalamat ka. Kasi mahal ka pa ng asawa mo. Ganun din po yung ating Diyos, no? He is jealous for His people because they are His treasured possession. This divine jealousy is a reflection of His love and justice. It moves Him to act when His name is dishonored or when His people turn to idols. Sabi po ng Biblia sa Exodus chapter 34 verse 14, mahigpit pong pinagbibili ng Biblia na yung mga tao, yung people of God, they should not worship idols. So sabi po nito, do not worship any other God, for the Lord, whose name is a jealous God. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin, it means jealousy, ay Diyos na mapanibughuin. Exodus chapter 20, verse 4 and 5. Sabi po rito, huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang gagawa ng kahit anong imahe ng Diyos at sasamba ka doon. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Sa English po, for I, the Lord your God, am a jealous God. Yung Diyos po natin, seloso para sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang glory, at para sa kanyang bayan. Now, ito po yung una nating katuruan ngayong araw. God's jealousy protects His glory. Yung Diyos po natin, hindi niya ibibigay yung kaluwalhatian sa ibang Diyos-Diyosan o sa kahit kaninong tao. Hindi niya ibibigay yung glory niya. Yung glory ng Diyos para lang sa kanyang sarili. Kaya po sabi niya sa Isaiah chapter 48 verse 11, For my own sake, I do it. For how should my name be profaned? My glory I will not give to another. Yung kaluwalhatian niya, hindi niya ibibigay para sa mga Diyos-Diyosan na nilikha lang ng tao. Yung mga tao po kasi nung unang panahon, gagawa ng imahe ng crocodile, imahe ng mga pulgas at mga insekto at mga ibon. At yun yung sasambahin nila, yung yuyukuran nila.
Sabi ng Diyos, bakit mo yuyukuran yung mga ginawang imahe lang na yan? I will not give my glory to these images, to these false idols, these idols. So sabi niya, my glory I will not give to another. So God is jealous for His own glory. Tandaan po natin yan, ang kaluwalhatian, ang papuri, ang pasasalamat ay sa Diyos lamang, sa tunay na Diyos lamang. Yung mga tao nung unang panahon, gagawa ng sarili nilang imahe at sasambahin, magpapasalamat dun sa Diyos-Diyosan na yun para sa lahat ng mga blessings na natatanggap nila. Sabi ng Diyos, I will not give my glory to another. Point number 2, God's jealousy is for us, not against us. Ito po yung napakagandang parte ng jealousy ng Diyos, no? Yung jealousy ng Diyos, pag nagselos ang Diyos, it's not against us. It's actually for us. Ito yung sinasabi ko kanina na yung jealousy na maganda, yung may pagmamalasakit. Ibig sabihin, alam ng Diyos para sa kanyang bayan na siya yung pinakamainam. What is the greatest gift for mankind? What is the greatest gift for anyone? For us? Ano ba pinakamainam na regalo para sa atin? Hindi ba walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo? Hindi ba walang iba kundi ang ating Diyos? Ang pinakamainam na pwede nating matanggap ay ang Diyos mismo. And God is giving Himself to us. Kaya pag nireject natin yon at humarap tayo sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan na pinampapalit natin sa Diyos, pwedeng pamilya, pwedeng kayamanan, pwedeng karangyaan, pwedeng kasikatan. Pag pinagpalit natin yung Diyos sa mga idols na yon, yung jealousy ng Diyos, sinasabi niya, hindi ba ako ang pinakamainam para sa iyo? I'm the best for you. Bakit ka naghahanap ng iba? So tandaan natin, pag nagselos ang Diyos, it's for us. God's jealousy is for us, not against us. Hindi po laban sa atin yung jealousy ng Diyos, kundi yung jealousy ng Diyos ay hinahanap ng Diyos yung pinakamainam para sa atin, at ang pinakamainam para sa atin, ang pinakamabuti para sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya gusto ng Diyos na nalalapit tayo sa Kanya, hindi nalalayo sa Kanya at pumupunta sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan. Yung bayan ng Israel po, pinagpala ng Diyos. Inalis ng Diyos sa pagkaalipin sa Ehipto. In fact, alam niyo po ba, pinagpala sila to the point na binigyan pa sila ng mga ginto. Bago sila lumaya sa bayan ng Ehipto, nagbigay pa ng kaparaanan ng Diyos para bigyan sila ng mga ginto galing sa Ehipto. That's the blessing of God. Ang problema po sa mga tao, yung blessing, ginawa nilang Diyos-Diyosan. Paglaya po nila sa Ehipto, pumunta sila sa disyerto, yung mga ginto na pagpapala ng Diyos sa kanila, ginawa nilang idol. Ginawa nilang gintong baka at sinamba nila at pinagpasalamatan nila at pinapurihan nila. Isipin niyo po yan. Dumating sa pagkakataon na yung bayan niya, bayan ng Diyos, mas pinagpahalagahan yung regalo, yung ibinigay, kesa sa nagbigay. At ayaw po ng Diyos yon. Kaya alam niyo po, minsan yung blessing sa atin, yung ibinigay sa atin ng Diyos, minsan ginagawa nating idols eh. Ginagawa nating parang mga mini Diyos-Diyosan natin na ayaw nating mawala. To the point na minsan, nagiging mas mahalaga na yung ibinigay ng Diyos kesa sa nagbigay. Kesa sa ating Diyos. So tandaan po natin mga kapatid, pag nagselos ang Diyos, yung jealousy ng Diyos, it's for us, not against us. And point number 3, God's jealousy treasures covenant relationship. Yung jealousy ng Diyos, ito po ay nagpapakita na pinagpapahalagahan niya yung relasyon niya sa atin. Ano po ba yung covenant natin sa Panginoon? Ano po ba yung kasunduan? Kasi po tayo ay pumasok sa isang relasyon sa Diyos. Ano po ba yung relasyon natin sa Diyos? Yung relasyon po natin sa Diyos ay God will be our God and tayo will be God's people. So we will become God's people and He will become our God. Ibig sabihin, wala na tayong ibang sasambahin pa, wala tayong papupurihan pa, kundi ang Diyos lamang. Maglilingkod tayo sa Diyos lamang. Pinagpapahalagan po ng Diyos yon. Trinitreasure, iniingat-ingatan ng Diyos yung ganong klaseng relationship. Pero maraming pong pagkakataon sa ating buhay na tinatalikuran natin yung covenant na yon, yung promise na yon, na Lord, I will be your people. I will become faithful and devoted to you. Minsan tinatalikuran natin yung Diyos kasi nasilaw tayo sa ibang mga third parties, no? Nasilaw tayo sa trabaho, nasilaw tayo sa kung ano mang pwedeng i-offer ng mundo. At minsan pinagpapalit natin yung Diyos. Minsan kinakalimutan na natin yung Diyos. Minsan hindi na tayo tumatawag, nananalangin sa Diyos.
Wala na rin tayong pakialam sa Biblia at in many situations, yung mga bagay na patungkol sa Diyos nakakalimutan na natin. Ninanais ng Diyos, yung desire ng Diyos ay manatili tayo sa Kanya. Naglilingkod, nagtatapat at nagmamahal. Now, paano po natin to i-apply itong jealousy na ito na yung Diyos natin ayaw niyang meron tayong iba't ibang mga Diyos-Diyosan? Number 1, devote yourself to God alone. Marahil sa sitwasyon natin ngayon ay marahil marami na tayong yung attention natin divided na, no? Na pupunta na sa trabaho. Trabaho is God's blessing, mga kapatid. Pag binigyan ka ng Diyos ng trabaho, negosyo, kabuhayan, that's God's blessing. Kaso, wag nating gawing idol. Na minsan, parang yung ginawa ng mga Israelita, binigyan sila ng ginto ng Diyos, kayamanan, pero yung kayamanan, ginawa nilang idol, nagpapasalamat na lang sila dun sa gintong baka, nagpupuri sila sa gintong baka. Ginawa nilang pamalit sa Diyos. Kaya mga kapatid, wag po natin gawing pamalit sa Diyos yung trabaho, kabuhayan, at mga pagpapala ng Diyos. Remember, God is a jealous God. Wag po natin hayaang magselos ang Diyos. Mas pinagpahalaga natin yung bagay na ibinigay niya kesa dun sa nagbigay. So, sa halip gawin po natin, let's devote ourselves to God alone. Lord, lahat ng blessings niyo mananatiling blessing. Hindi ko kailanman gagawing idol yan na para bang ayaw ko na mawala kahit anong mangyari na minsan pinagpapalit natin si Lord para sa mga blessings niya, no? So, devote yourselves to God alone. Lord, I am yours completely. Wala nang iba pa akong Diyos maliban sa inyo lamang. Point number 2, desire God above family, wealth, and prestige. Nawa yung puso natin, yung pinakatinitibok, dinidesire, pinakaninanais, ay walang iba kundi ang Diyos. Above family, mas mataas kaysa sa pamilya. Alam niyo po yung family, blessing ng Diyos. Anak, asawa, mga kapatid, regalo sila ng Diyos sa atin. Huwag natin silang tratuhin na mas mahalaga kaysa sa Diyos. Na minsan, sa sobrang focus mo sa anak mo, nakakalimutan mo na yung Diyos. Minsan po kasi may ganun tayong tendency na para bang, okay, family first. Mahalaga na alagaan natin yung pamilya natin. Worship yan sa Panginoon. Importante yan eh. Pero minsan, pag pinagpalit mo na yung Diyos dahil sa pamilya, yun po yung nakakasama sa atin. So, desire God above family, above wealth, yung kayamanan, hindi po natin tinatratong mas mataas sa Diyos o binibigyan ng priority above God. Prestige, yung pagiging sikat. May mga tao pong binigyan talaga ng Diyos ng kasikatan. Pero alam nyo po, maraming pagkakataon yung mga sumikat na mga Christians by name, at least by identification, minsan makikita mo, kinalimutan nila yung Diyos eh. Yung kasikatan nila, pagiging sikat sa music, sikat sa pag-arte, ginamit na nila sa mga mali. At hindi na nalulugod ang Diyos sa kanilang mga ginagawa. Yun po yung mga pinagpalit ang Diyos sa prestige. Pinagpalit ang Diyos sa kayamanan, pinagpalit ang Diyos sa pamilya. So, mga kapatid, let's desire God above all things, above all people. And number 3, demolish all idols and anything that replaces God. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Tingnan natin, meron ba tayong mga bagay na itinataas na nagiging idol na natin? Na parang yun na yung pinakamahalaga, doon na umiikot yung buhay natin. To the point na yung attention natin sa Diyos ay nalilipat na sa mga bagay na yun. Kung ano man yung mga bagay na yun, yun po yung mga idols. Wala man tayong mga rebulto sa kapanahunan natin ngayon. Wala man tayong mga gintong baka. Pero meron pa rin tayong pinampapalit sa Diyos. At yan po ay equivalent pa rin sa idols or gintong baka. So, demolish all idols and anything that replaces God. Siyasatin po natin ang ating mga sarili. Alamin natin, Lord, mas mahalaga na ba sa akin yung girlfriend ko, boyfriend ko over you? Lord, mas mahalaga na ba sa akin yung trabaho, pera over you? Lord, mas mahalaga na ba sa akin yung mga blessings ninyo? To the point na nakakalimutan ko na yung nagbigay kasi sobrang pinagtutuunan ko ng atensyon yung ibinigay. Now, para po sa ating discussion, how can you practically apply the truth that God is a jealous God? At tayo po'y manalangin. Lord, thank you for being a God who loves with holy passion. Your jealousy is not selfish. It's pure and protective. You care deeply about your name and about my heart. Help me not to stray to worthless things, but to give you my full worship,
May I live in a way that honors you, your glory, and reflects your worth to the world. Purify me from anything that competes for my attention. You alone deserve first place. Be glorified in my thoughts, words, and actions today. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo na nakasubaybay po dito sa ating channel. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. I hope yung mga devotions po natin ay malaking tulong po sa ating paglagong spiritual. Na kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Maraming salamat po sa bawat isa sa inyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow, 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.